Bayan, ginulat ng baha at ulan ang Kamaynilaan at ilang bahagi ng Luzon bunsod ng epekto ng habagat. Itong weekend lamang umaraw sa ibang lugar. Pero Lunes pa lamang ng madaling araw, ramdam na ang pagsama ng panahon. Bukod sa abala sa at motorista, nagpagpaha at pagkaantala sa biyahe ang malakas na pag-ulan. At alamin natin ang pinakahuling sitwasyon ng panahon mula sa ating Senior Weather and Science Correspondent na si JV Mondala. JV, anong aasahan nating panahon sa mga susunod na araw at masusundan ba yung nararanasan nating dami o bigat ng pag-ulan? Okay, ulitin lang natin ha. Okay, JB, kung naririnig mo na kami ngayon, ano yung aasahan nating panahon sa mga susunod na araw, ano? Gardens, Quezon City, ng 201.7 mm na accumulated rainfall sa loob lamang ng 5 oras. Yes? Okay. Kaninang 9 a.m. hanggang 2 p.m. Halos kalahati na ito ng ulang binagsak ng Bagyong Ondoy noong 2009 na sa 455 mm sa loob lang ng 24 oras. Ang ganitong katinding ulan na naging dahilan ng malawakang pagbaha sa Metro Manila dahil sa habagat. Samantala namatahan naman sa loob ng PAR ang isang low pressure area sa layong 1,115 km silangan ng Northern Luzon. At ayon sa wind forecast, posibleng itong maging bagyo pagsapit ng Martes ng hapon o Miyerkules ng umaga. At kapag naging bagyo ito, tatawagin ito bagyong Neneng, ang ikatlong bagyo ngayong Agosto. Pero sa ngayon ay palalaksin nito ang habagat na makakapekto sa buong Luzon at Western Visayas. Nakikita rin sa wind forecast na may isa pang bagong LPA na mumumuo sa kanluran ng Northern Luzon na magpapahatak lalo sa habagat, pero patuloy natin yan babantayan. Sa ating rainfall forecast ay patuloy pa rin makakaranas ang mga mahihina hanggang sa katamtaman na minsan na malakas na buhos ng ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon, habang light to moderate ang nalalabing bahagi ng Luzon. Buong araw ito ng Miyerkules at posible na magpatuloy ito hanggang Huwebes kung magbabago ang orientation ng habagat. Sa Visayas naman, makakaranas ang light to moderate ang kanlurang bahagi ng Visayas, partikular na sa Negros at Panay Islands. Habang throughout the skies na may thunderstorms naman ang mararanasan sa lalabing bahagi ng Visayas. Sa Mindanao naman, kahit malayo ang epekto ng habagat, kabaliktaran naman ito dahil makakaranas ng mga at araw na panahon ang malaking bahagi ng Mindanao at posibleng umabot sa extreme caution na danger ang heat index sa ilang bahagi, lalo na sa Zamboanga na nakapagtala ng 40 to 41 degrees Celsius na heat index. Pagdating ng hapon ng gabi, posibleng makaranas naman ng mga localized thunderstorms sa halos buong Mindanao na posibleng magpabaha sa mabababang lugar at landslides. Kuya Pao? Well, JV, maganda yung nabanggit mo na sunod-sunod yung mga papasok na bagyo, no? At sa Luzon, medyo matindi pa rin ang pag-ulan. Okay. Alright. So JV, kanina nabanggit mo na may mga bagyong papasok sa ating bansa. Posibleng may pumasok sa ating bansa na mga bagyo sa mga susunod na araw. Ano ba yung mga posibleng epekto nito sa weather system natin? At kung sakali naman, wag naman sana dahil ilang araw na tayong inuulan, biglang pumasok na naman itong mga bagyo na ito sa area ng Luzon. Ano yung possible na maging impact nito sa overall flooding situation? Kasi kanina bago tayo umere na pagkukwentuhan natin na ilang araw na tayong inuulan at tila sunod-sunod yung pagpasok o yung dami ng ulan na siyang po pwedeng magpalambot sa lupa. Sa mga katulad natin na medyo hindi nakakaunawa ng siyensya at teknolohiya, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano yung epekto ng sunod-sunod na araw ng pag-ulan? Okay. Yun sa sunod-sunod na pag-ulan, dulot yan ng mga weather systems na nagdaan. Una, yung naging bagyong Maymay. Ayan, pati si Luis, bagyong Luis, naunang mga yan. Yung mga naunang bagyo, yan ang nagpahatak sa habagat na nagdala ng mga pag-ulan sa loob lang ng 9 na araw.
And yung 9 na araw na yon, over na yon. Magiging oversaturated na yung lupa natin. At kapag oversaturated na yung lupa, hindi na kayang i-hold pa yung paparating na ulan itong bagong surge ng habagat. So itong bagong surge ng habagat ang naging dahilan kung bakit nagkaroon agad ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. And patuloy nga sa mga paparating na bagyo, and ayon sa mga models, may mga bagyo pang papasok sa PAR between last week of August or between first week of September na posibleng magpahatak sa habagat. Posibleng 2 bagyo ito. So, ang susunod nating pangalan ay Bagyong Neneng saka Bagyong Obe. At yung 2 bagyo na yun, yan ang magdadala ng mga pag-ulan sa buong Luzon. Di ba, Pao? JB, season ito, no, may konting follow-up lang ako doon sa naging report mo. Sabi mo nga, magkakaroon ng karagdagan o pagpasok ng 2 pang posibleng bagyo, no, sa Philippine Area of Responsibility. Ito bang posibleng 2 bagyong ito ay maging epekto rin o na magpakadagdag ng pag-ulan naman sa bahagi ng Mindanao? Bagamat nasabi mo nga kanina na medyo mainit ang panahon, no, sa Mindanao. So, sa Mindanao, medyo malayo-layo ang epekto ng habagat. Base kasi yan dun sa orientation ng habagat. So, may tinatawag tayo diyang moisture conveyor belt. So, moisture conveyor belt, nagmumula yan sa India banda. And yung moisture conveyor belt, nagmumove siya pa eastward, pa eastward, tama. Patungong eastward, papunta dito sa may Southeast Asia, sa may Pilipinas. And yung monsoon conveyor belt na yon, yan yung moisture na nagdadala ng mga pagulan. Pero since yung orientation natin ng habagat ay nasa pa east-northeast, talagang hindi maapektuhan ng Mindanao at makakaranas lang sila ng mainit at maalinsangang panahon. Kaya palagi sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, palaging uminom po ng maraming tubig at mag-ingat sa heat stroke. Sir... Siguro huling katanungan na lang from my end, JV, no? Mainit sa Mindanao ngayon. Kanina mention mo nga kanina, 40 to 41 degrees yung nararanasan doon. Bakit may pagkakaiba when it comes to Luzon na sobrang maulan, sa Visayas na may konting ulan or somewhere in the middle, at sa pagdating naman sa area ng Zamboanga, napakainit. Meron bang paliwanag kung bakit mainit doon sa area na yon at maulan doon sa ibang bahagi ng Luzon? At bakit hindi tila naapektuhan nung habagat yung mga kababayan natin sa Mindanao? So nakadepende yan dun sa magiging orientation ng habagat. So ang orientation ng habagat natin based dun sa satellite ay pa east-northeast. And yung orientation ng habagat, kapag yung moisture ng habagat nag-move ng pa east-northeast, talagang dun siya gagalaw. And yung moisture na naranasan dito is hindi talaga naapektuhan ng Mindanao, kaya nagdudulot siya ng mainit na panahon sa Mindanao. Sure. Okay, Pao? Alright. JV, patuloy naming babantayan yung pagbabantay sa ating panahon. Maraming salamat sa ating Senior Science and Weather Correspondent, JV Mondala.